There's a lot of things I would like to say. So daghan po kayo siyang gusto nga iingon. I will spank you later. When nobody... Thank you for this. Now I know what that's for. That's for his mama. Just in case you don't know, parents have been driving their kids crazy for many generations, and kids have been driving their parents crazy for many years. So Just so you patas lang. understand that. Ang mga ginikanan daw kay ila ang ginapabuang ilang mga anak, ang mga anak pod mo pod silang ginikanan. No, so pantay ra yun. It's pretty normal. Normal ra na siya. But I can relate about rejection. No, so makarelate si daddy sa rejection. I was rejected greatly by my father. So si daddy pod kanang hilabihan pod ang kanang pagsalikway sa iya ang nagian gikan sa iyang amahan. And so was my wife. Si mami pod ingana pod ang nagian. And even in my 40s, I carried the spirit of rejection. Mabisan gani sa iya ang pangidaron nga 40 na siya niadto mga panahon na nagpitpit pod siya sa espiritu sa pagkasinalikway. I didn't even like to be around people Naanad pod siya nga in crowd. na dili siya ganahan sa una nga naa sa pundok sa mga tawo. I didn't like that. Dili siya ganahan og ingana sa Wasn't una. comfortable with crowds. Dili siya komportable pag daghang tawo. So we were in this big ministry that was always crowds. No, so nahimo silang kabahin sa usa ka dako nga buluhaton nga daghang kayong mga tawo. So the leader of the ministry, I said to him, I don't like crowds. And he said, well, you're in the wrong place then, son. So yang gingnan ang leader niya ato nga buluhaton nga di ko ganahan daghang tawo. Gingnan siya sa leader ato nga ministry nga nakasasayop nga lugar. But the Lord healed me of rejection. Papa ng Ginoo nag-ayo kaniya gikan sa tanang pagsalikway. Hallelujah. And you, each one of you, you do not know how important you are. Amen, no? Matag usa ka nato igsuon, wala ka nakasabot or wala pa ka kabalo kung unsa ka ka-importante. And you don't know how much healing you brought to me and Mom. Tinuod John. And wala ta kabalo kung unsa ka dako nga kaayuhan ang ato ang nadala kang daddy ug kang mami. Tagsa nato nagdala tag healing kang daddy ug kang mami. You brought a lot of healing to us. No nagdala taw. Ayo daddy, ako na po. What? I want to cry again. No, so tagsa nato nagdala taw kaayuhan kang daddy ug kang mami. Mom and I are so proud of each one of you. So si daddy ug si mami kay gipasigarbog yun nila matag usa nato. You all have you're all important part of this familia. So ang matag usa nato Every one kay of importante kaayo. Importante ta nga bahin ni ini nga pamilya matag usa nato. In the kingdom of God, no one is more important or less important Amen. than anybody else. We're all equally important. Amen. No sa lawas si Kristo igsuon walay mas importante ug wala po'y makaingon nga dili kayo importante. Pareha ta tanan nga importante. And Amahan is the one who brought us all together. Ug ang amahan maoy nagdala nato nga nahiusa ta igsuon. So I want to thank each and every one of you for what you do and what you bring to this family. Mao nga gusto niya nga pasalamatan ng matag usa ka nato kung sa unsay imo ang ginabuhat o kung unsay ato ang ginadala niini nga pamilya. It takes a lot of work to be a family. No tungod kay kinahanglan og dako kaayo nga trabahoon para mahimong usa ka pamilya. Diba? Amen, tinuon. I'm aware of what you do behind the scenes. No so si daddy dili tago sa iya kabalo siya kung unsay ato ang ginabuhat bisan sa tago or kanang sa kanang dili makita o. So I thank each one of you Oo nga, for gusto niya. everything that you're doing. Gusto niya pasalamatan ng matag usa sa ato ang ginabuhat. And it doesn't matter if you're setting up chairs or you're setting up the canopy or you're going to visit somebody. You who do these things are no more or less important than me and Mom. Amen.
No, so bisan pag unsa ito ang ginabuhat, kita may nagtaod sa trapal, nag-arrange sa lingkuranan, tigbisita sa mga nagkinahanglan nga bisitaon, dilibot pasabot ana nga mas importante or ubos ang atong importansya kaysa kang daddy ug kang mami. Or if you're running the Projector, TV, no, or ikaw ba ang tig-operate sa computer? everything that we do as a family together is important. The small things are what's important to the Lord. Amen. No tanan nga ato ang ginabuhat, gagmay nga mga butang importante kayo na para sa Ginoo. So I'm always praying for a mighty move of God Kanunay nga in our nagaampo, midst. kanunay nga nagaampo si Daddy og kanang gamhanan nga pagpamuhat sa balang espiritu sa tuang pagwala. What my idea of the glory of God, No, sa kung unsa ang iyang ideya sa himaya sa Dios. and whether you understand it or not, what the Holy Spirit is doing here this morning, this is the manifest glory of God in our midst. Amen. No, so na-realize mo na to or wala igsoon kining ginabuhat ni Holy Spirit diri sa ato karon, mao kini siya ang pagpadayag sa himaya sa balang espiritu sa atong taliwala. That's what it looks like. No, nga ang itsura. And some of you have heard this testimony No, before, daghan nato ang nakadungog na niini nga kadaugan sa una. and some of you haven't heard it. Ang uban wala pa. But before Mom and I ever left the United States more than 9 years ago, So wala pa mi larga si Daddy ug si Mami gikan sa Amerika. Sa lapas na sa siyam ka tuig ang milabay. we received a prophetic word, Nakadawat sila og propesiya. and the Lord said, I'm going to give you a new family. Ang Ginoo nag-ingon sa ila nga tagaan ko kamo og bago nga pamilya. And we were like, what? How? So sa ila ang hunahuna nga unsa sa unsang pamaagi. Like, I'm 55 years old and I'm not going to have any more babies. Niadtong panahon na ang edad ni Daddy kay 55 anyos siya. Then ingon siya sa Ginoo, Lord, dili na ko magka-baby. Dili na ko ganahan og bagong mga anak, bagong puya. Mom and I are not Abraham and Sarah. Si Mami ug si Daddy dili sila mga Abraham ug Sarah. We're like, how can we do that? We didn't have a grid or understanding for it. So sa ilang una-una ato nga panahon nga ila ang pangutana ba nga unsaon nga magkapamilya. So wala pa sila igo nga pagpanabot ni atong mga panahon na. But after many years here and seeing God bring all of us together, Apan human sa daghang mga katuigan nga nakita nila nga gidalatang tanan diri nga nahiusa, we began to understand how He do that. Amen. So, nagsugod ang ilang pagpanabot sa unsaon dahil nila pagbuhat sa Ginoo. That He gave us a new family. Gitagaan niya sila og bagong pamilya. So we thank each one of you. Mao nga salamat sa matag usa kanato. And we want to welcome each one of you Amen. into the family. Amen. Mao nga amo mong gina-welcome ang matag usa kaninyo niini nga pamilya. If you want to be a part of this family, you are welcome to Amen. be part of this family. Amen. Kung ganahan mo nga mahimong kaparte niini nga pamilya, welcome mo niini nga pamilya. But I hope you know what you're getting yourself into. Amen. Napa, nanginaot kami nga. Kabalo mo, unsa ninyong ginasudlan. No, I know my sons and daughters, I know that sometimes I come across very hard to you. No, kabalo si Daddy, nakasabot si Daddy nga usahay, no, kay gahi siya sa matag usa kanato. I understand that. No, so nakasabot sa ana. But the reason for being hard No, apan ang rason ngano nga ang anak as a kagahi. spiritual parent, Isip ko sa ka-espirituhanong ginikanan. because I know the tricks of the enemy. No, kay kabalo siya, unsa ang mga pagpakwat sa yawa. I know how easily the enemy can steal each one of you away from your walk with God. Kabalo si Daddy, kung unsa ka sayon para sa yawa nga kawaton ang matag usa kanato gikan sa kamot ug sa kapalaran niya giandam sa Ginoo. I know how subtle the enemy is and how he works. Nya kabalo pud siya kung unsa kamaro ang yawa sa iyang mga pagpamuhat. He stole many away from their walk with God. No kay daghan na kaayong mga nakawat ang yawa gikan sa ilang paglakaw
sa ilang kapalaran gikan sa Ginoo, sa kauban ang Ginoo. So I will not play around Mao nga dili gid with siya, your eternal life, your eternal soul. I will not play with that. mo nang dili gid niya dula-dulaan, dili gid siya makigdula tungod sa para sa tuang eternal nga kalag, sa tuang kapalaran. So you need to hear the hard truth. Mao nga kinahanglan kita makadungog sa mga gahi nga mga kamatuoran. And sometimes, not mentioning any names, not mentioning any names, Maya. When you hear the hard truth, it makes you angry. Tinuod jud, no? No nya nakasabot gid si Daddy nga usahay inig makadungog ta sa mga gahi nga mga Wala kamatuoran. malipayon ka. No, dili ka malipay, dili ka gitikon kay maglagot gyud ka, no? Na kay mga madunggan nga maglagot ka sa mga dunggan. Kay tinuod man. Diba? Maybe not you. But Mom and I are looking out for your soul. Amen. No, apan si We care Daddy. about your soul. Amen. Apan si Daddy ug si Mami igsuon na sila pagtagad sa ato ang mga kalag. It's important to us. Tungod importante na para sa ilaa. So try to understand. Wanang sulayan nato nga masabtan. So I have many testimonies Nadaghan kayo sa mga kadaugan of the goodness of God and in answering prayer. sa pagkamaayo sa Ginoo ug sa pagtubag sa mga pagampo. I'll just share one with you. No, usa lang iyang i-share sa atoa. In the latest prophetic word that we had from Cindy Jacob, Katong pinakabag-o nga propesiya nga ato ang nadawat gikan kang Cindy Jacobs. the Lord, He said to the Philippines, He says, I have chosen you. Amen. No, ang Ginoo nag-ingon sa Pilipinas nga gipili ko kamo. Have you thought about that? Nauna-unaan What ba that na means? nimo igsuon unsay bot pasabot ana? Unsay bot pasabot sa pagpili sa Ginoo sa imoa? See, the Lord said that many are called, but few are chosen. Tinuod. No, ang pulong nag-ingon nga daghan ang gitawag apan pipila lamang ang gipili. And He says, I have chosen this nation for myself. Hallelujah. Kanya ang giingon sa Ginoo wala lang niya gitawag kini nga nasod. Gipili niya kini nga nasod para sa iyang kagalingon. And He says, I've chosen you to model reformation. Hallelujah. Ipili ko kamo aron nga mahimong modelo sa kapag-uhan. Everything that we do here is about reformation. No, tanan nga ato ang ginabuhat diri igsoon mahitungod ni siya sa kapag-uhan. Whether you realize that or not. No, nakaamgo man ta ana o wala. We're bringing reformation. Reformation just means change. No, ang bot pasabot sa kapag-uhan igsoon kay nay kausapan. Bringing correction to the things that need to be corrected and changed. So bot pasabot pagdala ta og pag-insakto sa mga angayan nga insaktohon. And the Lord said, I've called the Philippines to model reformation. No, ang Ginoo nag-ingon nga gitawag niya ang Pilipinas nga mahimong modelo sa kapag-uhan. To model change to the rest of the world. Nga atong nga mahimo tang modelo sa kausapan sa tibuok nga kanasuran. In Mom and I's entire walk with God, in our entire experiences in different countries and many churches, Sa tibuok nga mga kasinatian ni Daddy ug ni Mami sa ilang paglakaw kauban ng Ginoo, sa daghang mga kanasuran nga ilang naadtuan ug lain-laing mga simbahan, we have never seen God move in the way He's moving through you. hallelujah. We've never witnessed it. Wala gid sila sukad makakita og pagpamuhat sa samang pamaagi nga nagapamuhat ang Ginoo diri sa atoa ug pinaagi nato. For you to come up here and to be transparent and share what's really in your kasing-kasing. Kana bitang wala nila nakita ba kining pareha sa ato ang ginabuhat nga mahimo bitaw ta ang transparent pod pasabot kana bang tayag abli ang ato ang kasing-kasing nga isulti sa tanan kung unsay sulod sa atong kasing-kasing. But that's not normal. No, dili na siya normal sa kasagaran ng mga Did simbahan. you know that you're not normal? Kabalo ba ka nga dili ka normal? Yes. My mama made sure I know that. Did you know that God created you to not be normal? Kabalo ba ka nga gibuhat ka sa Ginoo, gituyo gyud niya nga dili ka mahimong normal. Yes. Isn't that comfort to you? Did you know you're not supposed to be normal? Oh. So dapat maghatag nagkahupayan sa ato ba nga ay okay di ay ni.
normal ang akong pagka-abnormal. God made you abnormal. Amen. No? Gibuhat ka sa Ginoo nga AB normal. So I've been praying. I've been praying that God would give us the wisdom to carry that reformation, Amen. to carry it. So nagaampo siya sa Ginoo nga tagaan ta og kaalam sa Ginoo unsaon pagbitbit niini nga kabaguhan. And I said, Lord, will you open doors for us? Open doors for us to reintroduce the government of God, to Amen. reintroduce Lord. the fivefold, to Hallelujah. reintroduce to the church their need for change, their need for transformation, their need for reformation. So nagaampo siya sa Ginoo nga Lord, abliha ang mga pultahan nga tagaimig mga pultahan nga maabli ang mga oportunidad nga makasulod kami sa mga kasimbahanan nga masabtan sa mga simbahan ang ilang panginahanglanon sa kausapan nga masabtan nila nga nagkinahanglan sila di makapilo nga masabtan sa mga simbahan nga nagkinahanglan di kausapan ng ilang simbahan. See, God is raising up some of you to be reformers, So ang to Ginoo, be revivalists. amen. No ang Ginoo igsoon nagapatubo sa matag usa kanato, ang uban ginapatubo ta nga mahimo nga magdala og reformasyon kausapan, ang uban ginapatubo ta nga magdala og pagkapukaw. And you're going to be sent out by the Lord. Ug ipadala ka sa Ginoo igsoon. Hallelujah. Pagkapuas niini nga Here you're buluhaton. being prepared and you're being trained, nano man, to be sent out. Hallelujah. Diri igsoon, kay ginaandam ka, ginasangkapan ka kay para maandam ka nga mulakaw, mubiya ka diri. So many of you, most of you, you know that when we first came here, No daghan ka nato nakabalo nga sa unang higayon nga miabot si Daddy ug si Mami diri because we're new, tungod kay bag-o pa sila, we're American, unya mga Amerikano sila, and we're perceived as rich Americans, unya ang panglantaw sa mga tao sa una kay mga dato ni sila kay puti. which Yeah. we're not. No pero dili. But all the pastors all over Mindanao, they love us and they want us to come to their simbahan. So sa sinugdanan kay tanan nga mga pastor nga ila ang nahimamat ug tanang mga simbahan nga nag-abli kanila og pultahan kay ganahan kaayo nila. They welcome us. No giabi-abi gid sila. But when they hear my message, Pero sa diha nga nadunggan na nila ang mensahe ni Daddy, they don't want me to come back di na sila ganahan nga pabalikon si Daddy. because my message is die to your own will. Amen. No kay ang mensahe ni Die. Daddy nga mao nga mamatay ta dapat sa tong kagulingong mga pagbulutan. Not my will, but your will be done. Dili ang akong kagulingong pagbulutan apan ang imong pagbulutan mao'y matuman. I challenge them on Filipino time. No ginahagit sila sa kanang kanunay nga maulahi sa oras. Therefore, they don't want me. So mo nang dili sila ganahan ni Daddy. You understand? Nasabtan? And I'm okay with that No okay ra gyud na ni Daddy. because I'm not here to please men. I'm only here to please Him. Amen. No kay wala siya diri para nga pahimuton ang tawo apan naa siya diri para nga ang mahimuot ang Ginoo. So you understand when I ask the Lord, you have to open doors. It requires people to invite us to come. Yes. So nasabtan nimo igsoon nga aron nga kanang para matuman tong iyang giampo nga Lord mag-abli ka og mga pultahan kinahanglan nga ang tawo mismo mooy nga mag-abi-abi mooy mag-abli sa pultahan. No nga ma-welcome ta. And 6 years ago, I went to a conference in Cagayan Unong- and met, for the first time I met Pastor Cloyd there So, 6 years ago. Unom ka tuig na ang milabay nga miapil si Daddy og usa ka conference sa Cagayan, dito niya una nga naila-ila si Pastor Cloyd. I don't even think Pastor Cloyd was a pastor yet. No at When I met him. wala pa yun. Di ato nga tuiga, murag dili pa wala pa nagsugod si Pastor Cloyd og pagpamastor. But I saw in him the Spirit of the Lord. Apa nakita na ni Daddy daan ang Espiritu sa Dios dito kang Pastor Cloyd. And I invited him here. That's back when we were going to the now. Then atong higayon
kay gi-invite ni Daddy si Pastor Cloyd nga moanhi diri, then ato pud nga panahon kay tigbisita pa ta sa Danau. I always planned on taking him to Danau. No, so giplano unta ni Daddy sa una nga dalon si Pastor Cloyd sa Danau. But through circumstances, he was never able to come here. Apan tungod sa mga sirkumstansya, wala gyud nakaanhi si Pastor Cloyd atong panahona. And over a few years of time, God began to help me understand more and more about fivefold. Nya pila ka mga higayon nga matag ka nagkadugay ang katuigan igsoon, nagkahinahinay pod nga mas nagkalalom ang pagpanabot ni Daddy mahitungod sa 5 ka pilo. And I learned that even some ministries who claim to be fivefold, they never implement it. They never truly implement it in their people. Ug nasabtan ni Daddy nga bisan ang mga pipilaw ang uban ka mga 5 ka pilo nga nagtawag silang kagalingon nga 5 ka pilo nga simbahan kay wala gyud nag-implementar sa 5 ka pilo sa ilang katawhan. So I basically thought Cloyd was the same. So una, sa sinugdanan nagtuog gyud si Daddy nga basin parehara ni siya nila. And we never talked much for many years. Kay wala then pila na katuig nga wala sila pagpakigistoryaay. And then he contacted me again. Dayon ni contact balik si Pastor Cloyd ni Daddy. And I asked him if he ever heard of the fivefold. Then gipangutanan ni Daddy si Pastor Cloyd kung nakadungog na ba siya mahitungod sa 5 ka pilo. He said, yes, we're practicing fivefold in our church. So ningon si Pastor Cloyd nga oo, gi-practice na mo ang 5 ka pilo diri sa musimbahan. And I was a little skeptical. Then medyo maduha-duhaon pa sa atong panahona. And I said, I want to send you this book Kunya ningon si Daddy nga gusto ka nako pasahan ani nga libro from Apostle John de Vries. gikan ni Apostle John de Vries. And he said, I already have the book. Then ningon si Pastor Cloyd nga na ko ilibruan na niya. He said, Apostle John gave me the book in a conference in Cagayan, and we implemented it in our church. Hallelujah. So ningon si Pastor Cloyd nga gitagaan ko ni Apostle John ana nga libro dito sa conference sa Cagayan, then gi-implement namo na nga libro. For those of you who don't understand, Para sa mga wala nakasabot, everything that you're doing in this ministry, everything, so ang tanan nga ato ang ginabuhat niini nga buluhaton tanan. you would not be allowed to do that in any other church. Kumato ka sa kasagaran nga mga kasimbahanan, dili gyud ta matugutan nga buhat. You understand that? Nasabtan nato na. You wouldn't be allowed to stand up here and express yourself. So dili ka tugutan nga motindog diri sa tubangan nga imo ang ipadayag ang imong kasing-kasing. Because they don't do those things. No kay dili wala nila kasagaran nga buhaton. But in a fivefold, Pero sa 5 ka apostolic pilo, fivefold church, ka apostoliko nga 5 ka pilo nga simbahan, the job of the fivefold is to equip the saints, to equip you all to do the work of the ministry. ang trabaho sa 5 ka pilo igsoon mao ang pagsangkap sa imua nga makabuhat ka sa buluhaton sa Dios. So I feel that my mandate, Mom and I's mandate, So nabati ni Daddy ug ni Mami nga ang For ilang Mindanao. mandato para sa Mindanao is to introduce the body of Christ, reintroduce the government of God, which is the fivefold. So, nabati ni Daddy ug ni Mami nga ang ilang mandato mao ang pagpaila balik sa lawas si Kristo sa 5 ka pilo nga gupang gobyerno sa Dios. Because in our hearts, every church should allow the government of God to function. Every church should allow the body of Christ to function as God intended it to function. Amen. No tungod kay sa ilang kasing-kasing nagatuo sila nga kada simbahan dapat tugutan ang 5 ka pilo ug ang katawhan nga ipadayag kung unsay ang ilang nasilang kasing-kasing ug nga mamuhat sila sumala sa kung unsay gitawag sa Ginoo sa ilaa. But said, Lord, you have to open doors if you want me to get that message out. So nagampo siya sa Ginoo, Lord, kinahanglan kag mag-aplig mga pultahan para nga ma-share ni nga mensahe. So the other day I received a message So sa niagi nga adlaw nakadawat siya og mensahe from someone I've not heard from for over a year. gikan sa usa ka tawo nga wala niya nadunggan o wala na siya i-contact sa daghang mga katuigan ng milabay. And they invited me to come to Pinyan to do meetings there. So i-invite siya nga nga sa usa ka panagtigom dito sa Pinyan. And at first I didn't recognize who it was. So sa sinugdanan wala siya kaila kung kinsa.
And I said, no, salamat. So ningon siya nga dili ko salamat. But I will send a representative, Okay, an nan. associate to you. Gingnan niya nga padalaan ta ka og kuan lahi dili ako moadto. Padalaan ta kag lain nga He representative. reacted and said, no, salamat. So ningon pud siya nga ay dili ko salamat. Because I have no interest in going to just preach and be a blessing. I must reintroduce the government of God. Amen. No tungod kay ang kasing-kasing ni Daddy dili lang siya gusto nga igo lang nga mo bisita din magwali. Dayon dito ra ko to. No mapanalangin na lagi ang mga tao pero dito ra pud ko to. Bang gusto niya nga ipasiguli gid ang 5 kapilo sa lawas si Kristo. So I think the next day I was praying and seeking the Lord. So human pagkasunod adlaw nag-ampo siya og iyang gipangita ang Ginoo. I said, Lord, you know, I didn't even ask you. So iyang giingnan ang Ginoo, Lord, wala gani di ko nangutanan nimo. I never asked you what do you think. So wala ko nakapangutanan nimo, Lord, kung unsa imo ang gusto. Unsa imong gihunahuna, Lord. But should I go? So nangutana siya ni Lord, Lord, moadto ko. I didn't even ask. So wala siya I nakapangutanan sa just made a Ginoo. quick decision. So niingon ra siya diretso sa Ginoo nga, ay niingon ra siya dayon nga dili. How often do we do that? No, unsa man ang kakasagaran igsoon nga ginabuhat nato na nga walay pagpangutana diretso ra ta ambak buhat desisyon. Well, I do it too. No, so dili lang ikaw, si Daddy pod. I said, Lord, I'm sorry. So niingon siya sa Ginoo, Lord, pasaylo ako. What do you think? What do you want me to do? No, so iyang gipangutana ang Ginoo, Lord, unsa man sa imo unsa imong gusto ipabuhat. And then I received another message. Dayon nakadawat siya og lain pa nga mensahe. And then I realized who it was. Iya na-realize niya kung kinsa to katong And I nag-invite. thought, Lord, I've been asking you to open door, and then you open the door, and I say, no, salamat. So na-realize si Daddy nga, Lord, kajut lang. Nag-ampo man di ko nga mag-apply kag pultahan. Unya karon naa nay nag-invite, ningon na noon kog dili. Almost missed it because I didn't ask. So halos nga kanang maliban si Daddy ba sa oportunidad kay ngano wala man siya nangutana sa Ginoo. So I said to the person that I would like to meet with you first, and they agreed. So ningon si Daddy ni atong tawo nga nag-invite nga gusto ka nako nga kanang makita, gusto nako makikita nimo, then niuyon pud ang tawo. Praise God for Pastor Cloyd. So salamat sa Ginoo dahil aygon ang Dios para kang Pastor Cloyd. And we're taking a team of people there to do 3 days of meetings next month. Ug sa sunod nga bulan kay natay mga dalon nga mga kauban nato kay isuunan dito sa Bukidnon sunod bulan. And I believe with all my heart that God will bring the fivefold, the government of Amen. God into this island Amen. as He promised. Amen. No, nagatuo si Daddy sa tibuok niyang kasing-kasing nga ibutang gyud ipahimutang gyud sa Ginoo ang 5 kapilo niini nga isla. And He's promised to raise up young firebrands Amen. like Amen. each one of you. Hallelujah. Ug nagsaad ang Ginoo nga magpatubo pud siya og mga batan-on nga magbitbit niini nga kalayo sama sa matag usa kanato diri. And even you, Bernadette, you're a young firebrand. Amen. Bisan pa ikaw Nanay Ditdit, apil si Tatay Mamoy, no? Nanay Naida. Mga batanon gihapon mo nga That's right. nagbitbit sa kalayong. Amen. That's right, Naida. Amen. You know what a firebrand is? Kabalo mo unsa nang kuan? Nagbitbit og kalayo? That's somebody on fire for the Lord. Amen. No? Buot pasabot ba nga nagkalayo para sa Ginoo. Amen. Gasiga, gadilaab. Hallelujah. I can't wait to see what God's going to do next in our midst. Hallelujah. So dili na siya makahulat sa kung unsay buhaton sa Ginoo sa atong taliwala. This is why it's on. I need you to read that book. So mao ni ang rason ngano nga kinahanglan niya, nganong gusto niya nga pabasahon ta ato nga libro katong I need you to read the book. no nganong kinahanglan nato basahon to nga libro. I need to get a book report from each one of you. Nganong kinahanglan niya nga magbuhat ta og book report sa matag usa. Kita matag usa nato magbuhat og book report. And if you weren't here last week, we have books for you. So kung wala mo sa niagi nga semana na libro para sa imo We're asking you to please read them. so daghangyo umi nga palihog basaha. We won't force anyone to do it. No wala man ni pugson, wala dili ni pinugsanay. But after you read it,
Pero human nimo mabasa to, you're going to understand why we're asking you to read it. diha nimo masabtan, dito nimo masabtan nganong gipabasa to sa imoa. And you're going to understand why the Lord is opening doors for us to start house fellowship. Unya dito pud nimo masabtan ngano nga ang Ginoo nagaabli og pultahan ka nato nga magsugod og mga panagtigom sa mga panimalay. And you couples and people who are sharing the book, No, kadtong mga magtiayon nga nag-share or dili magtiayon bisan dili magtiayon or mag-igsuon Really? nga nag-share ato nga libro. really each one of you need your own book. No, sapagkat tinuod nagkinalan mo kaugalingon gyud ninyo nga libro. You need your own book. Nagkinalan mo kaugalingon ninyo nga libro. Because I need a book report by December 1st, no later than December 1st. Kay ang gusto niya nga ipapasa kato nga book report December 1, dili mula pa sa December 1. And I've read the book twice. It only took 3.5 hours max to read the whole book. So Not na hard to read. no ikaduha na niya nabasa to nga libro dayon ang labing taas nga mahumani mo to nga libro kung imo lang gyud siya seryoso tulo ug tunga ka oras. And I'm praying as you read the book that revelation will come to your kasing. Amen. Revelation Amen. will come to you. Amen. So ang iyang pagampo igsuon nga may pagpadayag nga moabot sa imong kasing-kasing inigbasa nimo ato nga libro. If you don't have the book, please go to Wen after the service. Kung wala mo'y Get your libro, own book, kung wala mo'y libro, kuha mog libro gikan ni Wen. please. Human na ning atong panimbahon. And each one of you, you can have a book too. You can have it Bisag ka mo, as a gift to each one of you. pwede mo makadawat, pwede mo tagaan mog libro kung ganahan mo. If you want it, Kung ganahan mo. see Wen. No, pangayo lang mo ni Wen. You know who Wen is? Kailan mo ni Wen? Stand up, Wen. Win po to yan. This is Wen, Muna siya si Wen. my beautiful daughter. Amen. Amen. Not trying to be hard. Amen. So, You dili can man ni read siya, the book. dili man ni siya igsoon nga kanang gi-istriktuhan ka pan gusto. Give me a book report and then apply it in your life. Amen. No, gusto lang niya baka matabangan ka mo nang papasahon kag libro din pa imong tag book report Amen. para ma-apply nato sa atong And kinabuhi. I've instructed all the leaders to talk to all of you about house fellowship. O gisugo mi ni Daddy kaming tanan nga mga leader nga mag-discuss sa ato ang tanan may tungod sa house fellowship. So you have a month to think about it, to read the book, and then we will talk again on around December 1st. So naa kay isa ka bulan nga huna-hunaon magbasa, magampo o mag-discuss ta balik nini mga ikaunang adlaw sa Disyembre. Okay ra? Okay ba? Halihug ba? Ha? Halihug ba? Please. Oo or no? Oo. Oo. He's thinking. Huh? Deep thought. Ambot lang. Okay. So, I want to honor my wife. So gusto niya nga tagaan og pagpasidungog ang iyang asawa. I want to honor you because I love you. Aww. I want to honor you. My wife, she does not know. Some of it I think may be good. Some of it not so good. But she does not know just how valuable she is to me. She does not know how valuable she is to you. So si Mami, ang iyang asawa kay siguro naay parte ani maayo, napoy parte nga dili maayo nga wala nakasabot or wala kabalo si Mami kung unsa ka importante si Mami para kang Daddy kung para sa ato ang tanan. And I want to publicly honor her. O gusto niya nga kanang tahuron si Mami sa kadaghanan nato. From the first day I met her, Sa pinakaunang adlaw nga naila-ila ni Mami, ni Daddy si Mami, I fell in love with her. naibog na dayon siya. And I thought, this woman is a spiritual giant. So iyang hunahuna nga kining bayhana ikante sa espiritu. You see, I
hadn't been walking with the Lord very long. So niadtong panahon na dili pa gyud taas ang relasyon ni Daddy kang Lord. She already been walking with the Lord for 25 years. Kunya or ato nga more. mga higayon nga nailhan ni Daddy si Mami 25 ka tuig na nga Kristohanon. And I thought, this is spiritual science. So ningon siya kang Lord, higante ni sa espiritu. And she was an answer to prayer. No, dayon si Mami ang katubagan sa pag-ampo ni Daddy. Because I used to cry myself to sleep on my Aw. pillow. Okay, sa una, wala pa sila nagminyo, wala pa na ilan ni Daddy si Mami. Makatulog si Daddy nga naghilak sa iya ang mga unlan. I was lonely. Kaya nag-inusara man siya. I said, Lord, I want you to send me an asawa. Diningon siya sa Ginoo, nag-ampo siya, Lord, padali kog asawa. But I said, Lord, not just any asawa. So ang prayer ni Daddy, ana siya, Lord, dili ko ganahan ang basta-basta nga pinunitan lang nga asawa. I said, Lord, I ask one thing of my asawa. Ana One siya, thing. ana siya sa Ginoo, Lord, isa ra gyud ang ako ang pag-ampo nga akong kwalifikasyon sa akong asawa. Isa lang. That she would put you first place. You. Nga Lord, First place. ana siya, Lord, ang imong ipadala nga asawa sa ako katudyong unahon ka, ikaw gyud ang pinakauna sa iya. And I said, Lord, you know all. Ingon siya, Lord, nasayod ka sa tanan. And I'm willing to wait for as long as I need to wait. Ningon siya sa Ginoo, Lord, andam ko nga maghulat bisag unsa kadugaya nga paghulat. You're wise, Lord. You know better than me what Wala. I need and when I need it. So naingon siya sa Ginoo, Lord, mas maalamon ka, nasayod ka sa tanan, nakasabot ka kanusan ako gikinahanglan ug kinsa nga akong gikinahanglan. And I'll wait as long as it takes. Then maghulat ko, Lord, kutob sa imo kong pahulaton. Praise God, I didn't have to wait too long. Dalaygon ang Dios kay wala siya gipahulat sa Ginoo ug taas. God answered my prayer. Gitubag dayon sa Ginoo ang iyang pag-ampo. Pag willing di ay dili na ka kay pahulaton, pero pag di ka kahulat, pahulaton di ka. And we used to go to prayer meetings together. So si Daddy ug si Mami kay mag-uban sila og mga prayer meeting, magkuyog sila kada semana. We go out for coffee. Then mag-date sila, mga pe. So a boy asked you out for coffee, run. Run, daughter. So pag naaga nimo invite nimo nga mga pita, dagan na. Run, pass, Kay kung dili haya nang iyang dalan sa imo fast food, ayaw. Maot. Maot na mga fast food ay. Fast food boy ra pud na. So one night we were driving to the prayer meeting. So sa kagabi ni ana, ga-drive sila padulong sila sa prayer meeting nga ilang atinan. And I looked her right in the eye. Then gilantaw gyud ni Daddy, gitutukan ni Daddy si Mami sa iyang mga mata. I asked her a question. Ning gipangutanan niya si Mami. And I said, if everything was really good between us, except our age difference, would you marry me? Sige ina ni Daddy, pangutanan ni Daddy si Mami. Ana siya nga, ibutang talang wala gyud babag natong duha dahil maayo ra gyud ang dagan sa tong relasyon. Minyuan ko nimo. And she looked right in my eye and Then- said, no. So, nibalos po si Mami og tutok ang Daddy. Gitutokan ni Mami si Daddy inyo siya. Upon, Pero I saw the twinkle in her eye. I saw it. Dili si Mami bay, no? Ningon ang baba ni Mami dili pero nagilak-gilak daw yung mata. No. She can deny it, but we've been married 32 years. Hallelujah! Woo! No? Bisan daw nga mo deny si Mami pero 32 ka tuig naman pud silang kasal ron, no? Hallelujah. And I can tell you in all honesty, probably not a day goes by when I don't look her in the eye and tell her how beautiful she is. So wala For gyud 32 years. sulod sa 32 ka tuig sa ilang kaminyoon, wala gyud bisan usa ka adlaw nga wala niya gilantaw sa mga mata si Mami din iyang giilan nga gwapa kayo ka. And I heard when we first came to the Philippines about guapa, guapo. So unang abot nila diri sa Pilipinas, una pong dungog nila mahitungod sa gwapo o gwapa. And we were told it's more than just outside appearance. Guapo, guapo means it's also beautiful on the inside.
So, giingnan sila sa mga Pilipino nga ilang nailahan nato nga ang pulo nga gwapo o gwapa dili ra na sa gawas, apil ang sulod. Is that Labaw pa sa sulod. Di ba tinuod? Tinuod? And that's what I saw in her. Ug mao ang iyang nakita ka mami. I saw the spiritual giant who's also beautiful. Nakita. She's got a nice figure. Apil pa And I'm like, yeah, good choice, Amahan. Yang nakita niya ni mami nga, Lord, nakita ni mami nga, gwapa si mami sa gawas ug sa sulod, dayon higanti sa espiritu din nindot pud og lawas. So ningon siya sa Ginoo, Lord, sakto yung magipili. Wait, you forgot this part. Oh, ito siya saktong lawas. Diba? Imbudi. But what I love most about my wife is her love for God. her love Hallelujah. for Jesus. So apan, ang pinaka gusto gid ganahan ni daddy ka mami kay ang pagigugma ni mami kang Jesus. And I saw in other marriages, and I also had a broken marriage. No, so nakita ni daddy sa ubang mga kaminyoon kay nagyan manggipot niya sa iyang una nga kaminyoon nga nabuak, naguba. I saw under pressure, financial pressure, for example, So that many times the asawas would fall apart and not trust the Lord to meet their needs. So nakita niya ba sa daghang mga kaminyoon nga kung naa na gani ang mga pagduot, labi pa man kung sapi na bitaw mo kana bitaw hisgutan, kaya ang asawa masapian pod. Kana ba mawadan siya, kana bang mawala ang iyang panimuot ba sa pagdayeg sa Ginoo. This is one reason I said, Lord, I want a wife who will put you first place. So mo niya usa sa mga rason nganong iyang pagampo kan daddy ay kan Lord nga Lord gusto nako nga ang imong asawa ihatag nako kana yung ikaw mo unahon. So important Iksaon for you. If you're seeking a husband or a bana or an asawa, they must put God first place. Yes. They must. Tinuod. So mo nang igsoon importante kaayo nga kung nangita ta og asawa o bana kinahanglan nga ang iato adyong makit-an kay katudyong unahon gyud si Jesus If labaw they sa don't tanan. run, dagan Kay kung dili gani, run. kay kung kana nga imo ang kung kanang tawhana dili ang Ginoo mo'y unahon, ikyas na daan, dagan gyud palayo. They will make your life a living hell. No kay kanang kinabuhia, kung kana imo ang maminyuan, imuon jud kang impyerno, ikaw pud mahimo pud kang yawa. I know what I'm talking about. No It's so not worth it. so nakasabot gyud si daddy unsa iyang ginahisgutan, dili gyud ang ayan. But if I said to my wife, like many husbands and wives will say, Pero kung moingon gani si daddy sama sa ubang mga bana o asawa nga musulti o gingani, you choose either me or him. kung iyang papilion si mami, ang Ginoo or si daddy, What would you say to me? unsay tubag ni mami? Look everyone at her. Nantawa ninyo ang kamot ni Look at mami. her. Nantawa. What would you say to me? It ain't happening. Goodbye. Oh. Diba? That's the wife I want. Yes. No, biyaan gyud ni mami si daddy kung papilion ni daddy or si Lord. Yes, that's right. So nganong mupili gyud si mami kang Lord, dili tungod kay wala siya naigugma kang daddy, apan tungod kay nailhan niya kinsa iya ang Ginoo. But God put us together No apan gihiusa sila sa Ginoo for a reason. tungod sa rason, may rason. He knew I needed her, Nakabalo ang Ginoo nga nagkinahanglan si daddy ni mami. and He knew that she needed me. Kung nakabalo po ang Ginoo nagkinahanglan si mami ni daddy. In His plan to put us together Ug ang plano sa Ginoo nga hiusahon silang duha goes way beyond the husband and wife. kay labaw pa sa pagka magtiayon. It goes way beyond No, the labaw pa. family. Labaw pa sa pamilya.